May isang binata na nangangalang Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay isang Pilipino, ngunit siya ay pinag-aral ng kanyang ama sa ibang bansa. Ang ama ay si Don Rafael Ibarra. Mahigit 7 taon itong tumira sa Europa bago ito muling bumalik ng Pilipinas. Nang pagkabalik niya sa Pilipinas, naghanda ng malaking salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungan ng binata. Inimbitahan din ng ilang mga panauhin katulad ni Padre Damaso, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang mga impluwensya sa lipunan. Nang makikipagkamay si Juan Crisostomo Ibarra kay Padre Damaso, ipinahiya niya si Ibarra. Si Padre Damaso ang dating kura ng San Diego. Si Ibarra ay walang nagawa, ngunit pinagpasensyahan na lang niya yung pare. Magalang ito nagpaalam at nagdahilang may iba pa siyang pupuntahan. Si Maria Clara naman ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago, ang mayamang taga-Tondo. Dumalo si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan pagkatapos dumalo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na muling balikan ang kanilang mga alaala sa isa't isa. Muling binasa ng dalaga ang liham na binigay ng binata bago pa ito tumungo sa Europa. Pinuntahan naman ni Ibarra si Teniente Guevara bago ito umalis upang ipagtapat ang pagkamatay ng kanyang ama. Bale, isinalaysay ng Teniente na naakusahan ang ama na erehe at pilibustero dahil sa hindi nito pagsisimba at pangungumpisal. Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila sa di naman niya kasalanan ginawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis ng magkasakit at kalaunan namatay ang kanyang ama. Ipinag-utos ni Padre Damaso sa isang sepulturero na hukayin ang bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil sa lakas ng ulan, ay hindi kinaya na buhatin ang bangkay, kung kaya't naman itinapon na lang ito sa isang lawa. Sa kabila ng nangyari, ay hindi hinangad ni Ibarra na maghigante, sapagkat, sa halip, ipinagpatuloy niya na lang ang kanyang adikhain ng ama na makapagpatayo siya ng paaralan. Naghanda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas niya. Muli na naman tinira ni Padre Damaso ang binata. So, parang masama talaga yung loob ni Padre Damaso sa binata. Bakit kaya? So, sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Ibarra. Kamuntikan na niyang saksakin ang pare kung hindi lang siya pinigilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarrang iyon, ay naging ekskomunikado pa siya. Sinamantala naman ni Padre Damaso ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. At saka ang ginawa niya is inutusan niya si Kapitan Tiago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. So, bakit nga ba super overprotective si Damaso kay Maria Clara? So, nagpasya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Subalit, may mga taong sumalakay sa kwartel at si Ibarra ang pinagbintangan. Kahit walang kasalanan ay dinakip at binilanggo ang binata. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Si Elias yung kaibigan ni Ibarra. Nabigyan naman ng pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap bago gawin ang planong pagtakas. Doon nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso ang totoong ama ni Maria Clara. So, kaya overprotective si Damaso kay Maria Clara kasi anak niya ito. Kung kaya tutol ito sa pagmamahalan at planong pagpapakasal ng dalawa. Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias si Ibarra. Nakaligtas man sila ay ilang Guardia Civil pa rin ang nakasunod sa kanila sa bangka nila.
na sinasakyan. Iniisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglusong nito sa tubig. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon, ay hinabol at pinagbabaril siya ng mga Guardia Civil hanggang sa magkaroon ng kulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asawa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na dahil sa kadahilan ng akala niyang patay na si Ibarra. Napagdesisyonan nitong pumasok sa kumbento upang maging isang madre. Napilitang pumayag si Padre Damaso sa dalaga dahil magpapakamatay daw ito kung hindi ito pumayag. So, Noche Buena na nang makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra na sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Bago tuluyang bawian ng buhay, ay nanalangin si Elias. Mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pagbukang liwayway, ngunit para sa mga makakakita, bilin niya na batiin ito at huwag ding makakalimot sa mga nabulid sa dilim ng gabi. Ano nga ba yung sinabi ni Elias or kung ano ba yung ibig sabihin ni Elias sa sinabi niyang mamamatay akong hindi nakikita nang sumilay ang bukang liwayway sa bayan, kayong makakakita, salubungin siya at huwag niyong lilimutin ang mga napuwal sa dilim ng gabi. So, ang linyang yan is nagpapahayag ng tapang at determinasyon ng isang individual na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bayan o ng isang tao. Sinabi niya yon upang maging malaya, na mabago ang maging matiwasay ang lipunan, isasakripisyo niya ang kanyang buhay kapalit sa kalayaan ng bayan. So, bale, nagpapakita ito ng pagmamalasakit para sa mga kababayan niya na nagdudurusa rin sa dilim ng gabi, ngunit patuloy na umaasa sa liwanag ng umaga. So, si Elias, siya ay isang matapang na tao dahil sinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para sa sarili niyang bayan.